Ang kwentong ito ay tungkol sa kakilakilabot na ice balloon expedition patungong North Pole. It's time, Solid Archers, welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Alam mo ba, noong 1897, sinubukan ng tatlong Swedes na marating ang North Pole gamit ang hot air balloon, ngunit matapos ang 65 hours nito sa ere, ito ay nag-crash. Halina't ating alamin ang tungkol sa expedition na ito na nauwi sa isang trahedya. Taong 1930 sa isla ng Vitoya sa Svalbard, Norway, ang mga labi ng isang lumang ekspedisyon ay natagpuan sa gitna ng nagyeyelong kaparangan kung saan nadiskubre ang mga bangkay ng tatlong lalaki kasama na ang isang diary at camera film na nagdetalye ng kanilang paglalakbay patungo sa North Pole. Noong ika-12 ng Hulyo taong 1897, si Salomon Andre, isang Swedish engineer, physicist at hot air balloonist, ay umalis para sa isang ekspedisyon kasama ang dalawa pa niyang kababayan, lula na isang hydrogen balloon. Sa suporta ng gobyerno ng Sweden at ng royal family, si Andre ay naging isang tanyag na tao para sa kanyang matapang na ekspedisyon. Ang plano ay papaliparin ang hydrogen balloon sa ibabaw ng North Pole at pagkatapos ay i-drift ito patungo sa alinmang lugar sa Canada o Russia kung saan inaasahan na sila ay makakarating ng ligtas. Gayunpaman, ang hangin ay masyadong malupit kung subukan nilang lumipad noong 1896, kaya ang ekspedisyon ay ipinagpaliban hanggang sa sumunod na taon. Si Neil Elcom, isa sa tatlong lalaki, ay nagsimulang magduda kung gaano kahusay ang pagpapanatili ng lobo ng hydrogen. Si Elcom ay umalis sa ekspedisyon pagkatapos na iwaksi si Andre ang kanyang mga alalahanin at siya ay pinalitan ni Newt Frankel. Ang North Pole Adventure ni Andre ay may pera at suporta na kanilang kinakailangan para magtagumpay. Ngunit marami ang nakapansin na hindi niya ginawa ang mga tamang hakbang upang matiyak na ligtas ang paglalakbay para sa mga Swedish. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ni Andre ay hindi niya sinubukan ang kakayahan ng hydrogen balloon sa malamig at malupit na panahon. Di nagtagal pagkatapos maabot ang cruising altitude, ang lobo ay nagsimulang mawala ng hydrogen at halos naging imposible na ang pagkontrol nito. Ang isa pang malaking issue ay ang pagpili ni Andre na gumamit ng isang paraan ng pagpipiloto na inimbento niya mismo. Kung ito ay ginagamitan ng tatlong mahabang lubid na nakabitin sa lobo upang gamitin ito pang kontrol. Gayunpaman, ang kanyang bagong paraan ng drag rope steering ay halos hindi nasubok nung sila ay lumipad na sa kanilang paglalakbay. Nang umalis sila noong Hulyo ng 1897, napansin ng mga crew na ang hot air balloon ay nawalan na ng 2 sa 3 mga lubid nito sa ilang sandali pa ng kanilang paglipad. Pagkatapos ng 65 oras sa paglipad, ang hydrogen balloon ay ibinagsak ng isang Arctic storm, ngunit nakontrol nila ang paglanding sa pack ng ice. Noong September 12, 1897, ang mga explorer ay nagtayo ng kampo sa isang malaking floe matapos mapagtanto na kailangan nilang tiisin ang taglamig. At October 2, 1897, nang magsimulang masira ang yelo sa ilalim mismo ng kanilang kubo kung saan sila ay napilitang ilipat ang lahat ng kanilang mga supply sa Vitoya Island na bahagi ng Svalbard Archipelago ng mga isla sa Arctic Ocean. Sa dulo ng kanyang talarawan, sinabi ni Andre, mabuti pa ang moral. Sa ganitong uri ng mga kaibigan sa iyong tabi, makakayanan mong makasurvive sa anumang sitwasyon. Ang mga huling pahina ng mga talarawan ni Andre ang nagbigay ng konklusyon sa mga historians na sila ay namatay matapos marating ang Vitoya Island. Sa sumunod na 33 taon, natiling misteryo ang pagkawala ng ekspedisyon ni Andre at ang kapalaran ng 3 kasamahan niya. Marami ang mga usapin at kwento ang nagsilabasan patungkol sa totoong nangyari sa kanila. Ngunit sa wakas noong 1930, natapos ang mga usapin hinggil dito nang matagpuan ng mga crew ang 2 barko ng Norwegian Bratthavag Expedition, ang labi ng Andre Expedition noong August 5, 1930. At noong October 5, 1930, ang mga labi ng mga Swedish explorer ay binalik sa Stockholm, Sweden, kung saan sila ay binigyan ng wastong libing. So yan, Solid Archers, anong masasabi mo sa ating video for today? Kung meron ka mang reaksyon, i-comment mo lamang sa ibaba. Hanggang sa susunod mga Solid Archers, it's time